medyo konting fantasy na usapan naman tayo. Puro lang seryosong mga news yung inaano ko. Ngayon, usap naman tayo about yung mga personal favorites or yung mga tayo bilang fan. So, para sa ating coaches pick, ililista ko sa inyo yung parang top 3 ko na top 3 NBA players in each position. Again, mag-note ulit ako, sa take note lang, ulitin ko lang, kagaya nung kaninang topic natin. Hindi porket ito yung nilista ko, sila na yung tunay na top 3, di ba? Ako lang to, opinion ko lang to. And I guess, bago ko simulan to, yung listahan ko is based lang sa aking pananaw, yung ako bilang fan, yung impact ng mga players na to sa akin, yung impact na nagawa niya sa basketball, yung mga playstyle nila, kung mga trip ko, kasi I mean, lahat naman ng NBA players magagaling eh, pero obviously, meron tayong mga ina-idol, kumbaga, ng mga NBA players. And ito lang yung listahan ko para sa akin ng top 3. And pwede kayong magkaroon ng sarili yung top 3. Pwede nyo i-share, okay lang yan. And share nyo kung bakit sila yung nilagay nyo sa mga top 3 ninyo. Pero ito yung sa akin. Yun lang, enjoy lang tayo guys. So, simulan natin. Umpisa natin sa point guard position. Point guard position, top 3, na ang daming pwedeng ilagay. Ilalagay ko sa list ay si Magic Johnson. Magic Johnson, bakit? Magic Johnson innovated basketball. Siya yung pinakaunang player na parang 6'9" na point guard. Isipin nyo, point guard at 6'9". Tapos yung passing skills na walang katulad na siguro hindi pa natin nakita ulit. And si Magic Johnson ang isa sa mga bumuhat sa liga nung 1980s. Siya ang nag-elevate ng basketball nung 1980s. Silang dalawa ni Larry Bird. To add lang kung gaano ka legendary ang career nito or kung anong klaseng player to si Magic Johnson. 6'9" point guard nung rookie year niya. Naglaro siya as center. Imagine that, center. From point guard to center. Walang gagawa nun in today's game na ganun kalaking adjustment sa player. 'Di ba? Alam naman natin yung playstyle niya, passing skills niya. 6'9" point guard. Ngayon may mga conversations ngayon about si Steph Curry na daw ang greatest point guard of all time. Well, speaking of Steph Curry, number 2 ko sa list ng mga point guard ay si Steph Curry. Bakit? Si Steph Curry ang dahilan kung bakit nag-iba ang basketball game in this decade. Itong huling decade, simula nung na-draft si Steph Curry, siya yung nagbago ng laro eh. From being a half-court set na ang play ay mga big man sa ilalim, na kailangan lagi natin ng big man, kailangan ng mga big body, mga post-up players. No, binago ni Steph Curry. Ngayon, lahat ng player tumitira sa labas dahil kay Steph Curry. Yung innovation ng game ngayon, from being a half-court game and inside game, ngayon napunta sa labas, hindi lang sa labas, like sobrang layo, parang logo shooting ang ginagawa na ito ni Steph eh. And tumitira siya ng parang 3-point shot volumes na parang wala pang nakakita. And that's why this guy is right now the best shooter of all time. Like, wala pa tayong nakitang player na ganito kagaling sa shooting. Siya talaga yun eh. Kung babaguhin mo ang basketball para sa bagong generation, it only means na parang ganun ka exceptional na player, di ba? Ang term nga dun is generational talent ang kagaya ni Steph Curry. Nakakatawa lang kasi obviously before natin makita si Steph Curry, wala pa tayong nakikitang Steph Curry. So, pwede natin siya i-hail sa generational talent. But then again, after niya, ngayon lumabas na siya, ang dami ng player na kagaya niya kasi ang dami na gumagaya sa kanya. Now, everybody shoots threes. Yung mga bata ngayon, dati, naalala ko nung bata ako, ang tinuturo sa akin talagang layup, mga poste, mga hook shot, mga ganyan. Kasi medyo taller ako na bata kahit gusto kong maging guard. May point pa nga sa training ko ng bata ako na pinagbabawalan akong mag-jump shot. Parang kailangan puro salaksak lang daw ako. And bilang isa sa mga taller players, parang kailangan ilalim lang, poste ka. Ngayon, ang mga bata ngayon kahit big man tumitira ng 3 points, tumatakbo, nagdi-dribble na parang Steph Curry, bumabato ng 3 points. And lahat yun dahil kay Steph Curry. So, kailangan natin siya ilagay dyan. Ang pangatlo ko is, dito tayo lagi sigurong magkakatalo eh. Kasi ang dami. John Stockton, Jason Kidd, Steve Nash. Pero, ang ilalagay ko ay si Jason Kidd. Jason Kidd, bakit? Si Jason Kidd, isa sa mga players na dumating sa league ng walang shooting. Yung impact niya, walang jump shot to eh. Sabi nga, ang tawag nga sa kanya, siya si Ason Kidd kasi wala siyang J nung simula siya. Pero na-end niya yung career niya as one of the best 3-point shooting point guards in the league. Di ba? Yun nga, yung player, parang si Jason Kidd, idol ko nung mga year 2000s na nagde-define sa kung ano yung totoong point guard. Defender to, tsaka ito yung tipong, talaga to captain, floor general. Na-develop nga niya yung shooting niya over time. Ito yung mga talagang point guard. Obviously, madami, Steve Nash, mga ganyan. Pero kung yung definition ng point guard talaga para sa akin, nung 2000s, ang pinaka-idol ko si Jason Kidd. So yun, top 3, Magic Johnson, Steph Curry, and then Jason Kidd. Para sa ating shooting guard, no-brainer naman, Michael Jordan ang number 1. The greatest of all time para sa akin.
And pwede natin pag-usapan yung GOAT conversation ulit in another topic kasi isa na naman yan sa mga mainit na topic sa social media at sa internet. Dahil sa patapos na career ni LeBron James, ang dami na namang nagko-comment na siya yung GOAT, hindi na si MJ, blah blah blah. Pero para sa akin, si Michael Jordan pa rin, and I think siya yung number 1 shooting guard talaga eh. Wala pa tayong nakitang ganong ka-exceptional na player. Actually, hindi ko na nga masyadong kailangan i-explain kung bakit si Jordan ang number 1 shooting guard. Like, sino pa ba? Diba? Number 2 ko is Kobe Bryant. Isa sa mga ito yung Kobe Bryant talaga yung pinaka-idol ko as a basketball player. So, growing up, talagang si Kobe Bryant na pinaka-idol kong player. Just to give a hats off at pagbibigay pugay sa isang legend na namaalam na, I guess, si Kobe talaga ang pinaka-idol kong player. Hindi dahil sa magaling siya mag-basketball, yung ganito, yung laro. Actually, when I was younger, when I was still playing, siya talaga yung pinaka-idol ko. Nung bata ako, when I was growing up playing basketball, narinig ko sa mga tito ko, yung tito ko na basically, who introduced me to basketball, marami siyang mga magazines at saka mga CD or tapes ni Michael Jordan. And then sa kwarto niya, ang daming mga Michael Jordan na poster, mga ganon. Hindi ko naman kasi napanood si Jordan nung Bulls days niya eh. Nalaman ko lang yung playstyle niya based dun sa mga DVD highlights, mga CD na highlights ng tito ko, sa mga write-up sa kanya sa mga magazine, tsaka yung mga poster niya. So, in-idol ko siya pero hindi ko pa talaga siya napapanood. Nung napanood ko si Jordan, Wizards na siya but he wasn't the same. He was still good. Napanood ko siya but I was very young para ma-take talaga sa isip ko yung Michael Jordan nung Wizards day. And then when Kobe came along, siya yung parang nakita ko na, parang Jordan yung laro nito eh. Parang Jordan yung laro niya eh. Siya yung nagpakita ng sobrang idol niya si Jordan at ginaya niya si Jordan to the point na parang pareho, parang iisang tao na sila maglaro. And nakita ko yun nung bata ako. Kay Kobe ko nakita yung Michael Jordan effect, yung jump shot na yun. So, nung bata ako siya yung talagang ginagaya ko, yung mga fadeaway, mga perimeter shooting, na gano'n, mga one dribble pull-up. Yun yung nung bata ako up to hanggang sa tumigil ako maglaro. Yung play style ko, parang minirror ko after Kobe Bryant. And then, kung bakit ko siya sobrang idol, kung bakit siya yung isa sa mga hinahanga akong tao, dahil even after nung playing years niya, nung nag-retire na siya, nung pumasok siya into coaching, na kino-coach niya yung daughter niya na si Gianna, yun yung time na parang nag-start na din ako mag-coach eh. Tumigil na rin ako maglaro nung time na yun. And isa rin si Kobe Bryant sa mga pina-pattern ko yung coaching style ko. And hindi ko naman nasundan how he coaches a team. Pero it's more of yung wisdom niya. Kasi after ng game, after niya mag-retire, after ng playing years niya, as a motivational speaker, yung naging parang role niya sa akin eh. Hindi ko alam, ang laki ng impact ng mga interview ni Kobe Bryant, ng mga wisdom ni Kobe Bryant sa buhay ko. Hindi lang nga sa basketball, pati sa coaching, pati sa general life. So, yun yung naging role ni Kobe sa akin as a coach and as a person nung tumigil na ako mag-basketball talaga. Yun lang. Medyo mahaba yung Kobe Bryant topic natin. Pero, ang pangatlo sa listahan ng mga shooting guards ko ay si Dwayne Wade. Dwayne Wade, bakit? Isang exceptional player who won championship sa Miami. Marami kang pwedeng itapat kay Dwayne Wade as a 3, pero I think Dwayne Wade is number as a point guard na may blocks, may steals, does it all. Exceptional talaga eh. Legendary career. Small forward. Number 1 small forward para sa akin ay si LeBron James. I guess he is the GOAT of this generation. Masasabi ko, although hindi siya yung greatest of all time para sa akin, na ina-appreciate ko naman yung game ni LeBron. LeBron is for me the best power forward. Yung ganong klaseng athleticism, ganong klaseng freak of nature, hindi pa natin nakikita yun ever sa basketball court eh. Tapos yun nga, with the longevity, the way he takes care of his body. Di ba na parang na siya ngayon, like turning 40 na siya, pero parang hindi nagde-decline yung athleticism niya, high level pa rin siya. Like, walang ibang player siguro na nakagawa na kayang maglaro ng high level basketball at this stage ng career niya tsaka ng edad niya. And alam naman natin yung playstyle ni LeBron from dati na nagbago din naman yung playstyle niya. Like, dati walang shooting to eh, dito marunong pumoste. Ngayon, mas shooter na siya ngayon compared sa dati. Pero yung ganong klaseng freak of nature, I don't think makakakita pa tayo ng ganon or merong makakatapat sa ginawa ni LeBron na ganon. And up to now, ginagawa niya pa rin. And second is si Larry Bird. Larry Bird, another legend na Larry legend yan eh. Ang gusto ko naman kay Larry Bird, he's a 6'9", 6'10", small forward, very skilled. Pwede natin sabihin, hindi naman siya kabilisan, hindi siya athletic. Pero Larry Bird is the legend of the 80s. Silang dalawa ni Magic Johnson ang dahilan kung bakit sumikat ang NBA, kung bakit tumaas ang mga sahod ng mga NBA players ay dahil sa kanilang dalawa in the 80s. Larry Bird player profile isang 6'10" small forward na can rebound, can pass the ball, can shoot the lights out. Very skilled. Ang maganda kay Larry Bird, hindi siya athletic, hindi siya mabilis, pero very skilled, very high IQ basketball player. Yun, Larry Bird. And
Pangatlo, ako lang to, Scottie Pippen. Scottie Pippen, I value defense a lot, and I think Scottie Pippen being a sidekick, being a Robin to the greatest of all time, wala, mahirap talaga gawin yun eh. Hindi ka talaga makakaproduce ng Michael Jordan numbers kung kakampi mo si Michael Jordan. But then again, I think yung defense si Scottie Pippen is masyadong hindi nabibigyan ng pansin. This guy is a top 50 player of all time, yes, and marami nagsasabi na hindi siya belong doon. Pero para sa akin, Scottie Pippen, because I think he is the greatest sidekick. I don't mean that in an offensive way, pero I think he is the greatest number 2 guy. And power forward, madami kasi andyan si Kevin Garnett, Karl Malone, Tim Duncan, si Charles Barkley, Dirk Nowitzki, madami. Pero ang top 3 ko, ang pinakauna ay si Tim Duncan. Tim Duncan, bakit? Nasa conversation naman kasi si Tim Duncan bilang the greatest power forward of all time. Dahil the big fundamentals, sino ba naman? Alam natin yung mindset ni Tim Duncan if sobrang chill lang ng ng demeanor, pero sobrang fundamentals nung game niya. Despite not being athletic, hindi mataas tumalon, hindi mabilis, pero hindi mo kayang bantayan si Tim Duncan. Napakadami niyang kayang gawin na basic lang yung laro niya, pero for some reason hindi mo siya ma-stop. May mga ganong klaseng player talaga na parang hindi naman mukhang magaling, pero for some reason hindi mo ma-stop. Basic lang yung ginagawa, wala namang fancy na ginagawa. And then yun, Tim Duncan, 5 championships. Yeah, you can't top that. And yung pangalawa, Charles Barkley, baka dito tayo siguro hindi pare-parehas. Kasi bakit Charles Barkley? Charles Barkley is a freak of nature. Isa tong mamaw at bully. At being undersized, di ba? Para sa posisyon niya. Being someone na hindi nagwo-workout, hindi masipag, na laging kain ng kain, minsan mataba pa, ganyan. Pero to play na ganun, na talagang bully, para tapos undersized ka, kaya magdala ng bola as a power forward. No, Charles Barkley is just a monster. And then yung pangatlo is Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki, I'm sorry para sa mga Karl Malone fans. I'm sorry para sa mga tao na nilagay nila si KG. Pero para sa akin, Dirk, bakit? Well, he won 1 championship. Hindi naman ganun ka-importante sa akin yung championship in this case. Pero Dirk kasi, wala eh. Yung move ni Dirk, di ba? The one-legged fadeaway, a power forward that can shoot threes. Siya yung nagpa-cool. Naging cool yung mga stretch shooter dahil kay Dirk. Actually, no. Dirk Nowitzki is a stretch big before it was cool. So, yun. And then, di ba, binibreakdown nga yung one-legged fadeaway niya na parang sobrang taas na imposibleng mablock. So, how do you guard Dirk Nowitzki? How do you not put him there? Pag kailangan ko ng bucket, bibigay ko kay Dirk sa ilalim. Di ba? Parang automatic na din eh. So, yun lang. Para sa akin, Dirk Nowitzki. And then, punta tayo sa center. Number 1, para sa akin sa center, I see Shaquille O'Neal, the Big Diesel. Bakit? Okay, marami rin to eh. Andyan sila Wilt, Hakeem, si Kareem, Patrick Ewing, David Robinson, madaming big man na dumaan sa NBA. Pero sa akin, nasa list ko si Shaq. Shaq because same thing with LeBron James. Like, sino bang kaya bumantay kay Shaq? Like, ano bang kaya mong gawin kay Shaq bilang 7'1" na ganun ka? When he was younger, athletic pa siya, tsaka mabilis. Walang kahit sino in NBA history na kayang bumantay kay Shaq pagdating sa poste. Ganun siya ka-dominant. The most dominant player or big man or player in the history of the NBA is Shaq. Kasi imagine ito, sa buong karir ni Shaq, yung mga nagawa niya with 4 championships in the player that he is. Pagkakilala nyo lang ngayon, isipin nyo to, wala siyang left hand. Isipin nyo to, wala siyang left hand. Ginawa niya lahat yan, lahat nung pagkakilala nyo sa kanya sa career niya nang walang left hand, puro kanan lang. Ganun siya ka-dominant. Hindi mo siya ma-overpower, hindi mo siya mababantayan sa poste. Si Shaq yung dahilan kung bakit dati, before Steph Curry, si Shaq yung dahilan kung bakit kailangan mo ng maraming big body sa team. Hindi para matapatan yung galing ni Shaq, kundi para ubusin yung fouls para kay Shaq. Kasi alam na mahina si Shaq sa free throw. So, naging requirement sa NBA at some point na magkaroon ng multiple big bodies para lang ubusin yung fouls kay Shaq. Diba? Second is Hakeem, si The Dream. Bakit? Well, yung exceptional footwork, ang sarap panoorin kasi, no offense sa mga iba. Hindi ko naman sinasabi na mas magaling si Hakeem over dun sa iba. Pero like, ang nagustuhan ko sa kanya is, footwork talaga eh. Yung big man na may ganong klaseng speed at footwork, and then at the same time, yung ganong klaseng defensive presence, di ba? Wala tayong makitang ganon. Akala ko ganon si Joel Embiid, meron siyang ganong potential. Pero hindi, exceptional. Si Hakeem, hanggang ngayon, tinuturo niya yung moves niya. Ngayon, trainer siya ng mga big man. And yung ganong klaseng, wala pa akong nakitang ganong klaseng footwork para sa isang big man eh. Perimeter shooting, and syempre yung shot blocking ability. Hakeem, ako lang yun. And pangatlo is Kareem. Kareem Abdul-Jabbar he was bago na beat ni LeBron yung record, siya yung number 1
in scoring sa NBA. And yun nga, meron siyang legendary na move na parang hindi daw kayang bantayan, the skyhook, na dahil sobrang taas din, parang unguardable daw yung move na yun. You can't top that. That's legend, di ba? Hindi naman niya naabot ng number 1 sa scoring. Ngayon, number 2 na kung hindi siya ganun kagaling at kung madali lang talaga bantayan yung moves niya. And mga mga notables ko lang dyan si Wilt. I'm sorry sa mga naglagay kay Wilt. Alam natin, nag-score yan ng 100 points. Nag-average yata yan ng 50 points. But then again, in the 50s, no offense, hindi natin alam yung competition talaga nung time na yon. Wala yatang kasing laki niya, mga ganon. So, nahirapan ako na ilagay siya doon sa conversation na yun dahil doon sa mga, over doon sa tatlong nilagay ko. But then again, that's just me. Ako lang naman yun. Gagaya ng sabi ko, itong listahan na to ay akin lang. Pwede kayo magkaroon ng sarili yung top 3 and okay lang yun. Pwede nyo i-share. Pwede nyo i-share sa akin. Pwede natin pag-usapan. At pwede nyo rin ikwento kung bakit yun. Basta walang hate. Walang hate kasi kanya-kanya naman ng list yan. Kanya-kanya naman ng impact yung mga players na yan sa atin, sa bawat isa.